Game ho, mga bossing. Dito, nako. Sabi ko pa naman sa inyo, nawalan na ako ng pag-asa. No? Kasi ang idinahilan nila Rodante Marcoleta noon, bago daw po mag-eleksyon, sa kanya nakuha yung mga pera or bago mag-eleksyon, saka nag-donate yung mga amigo-amiga niya, mga bossing, para doon sa kanyang kampanya. Sabi ko, naku, mukhang kinampihan na yata ni George Garcia. Ito Okay, sabi ko, sige, wag na natin talakayin yan. Kaya lang, buti po, nadaan ako doon sa channel ni Atty. Dino, mga bossing. Naintindihan ko, hindi pa din pala safe itong si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Makinig, pakinggan natin. Nako, pwede pa din palang malongko at madiskwalipika itong si Marcoleta. Ito po. Aba. Ano na naman itong kabalustugan ni Marcoleta? Ang depensa niya ba naman sa kanya? Balastugan. Hindi, sanay naman kasi sila dyan sa mga kagaya ng mga kabulastugan naman talaga. Hoy, no? Kanyang misdeclaration sa kanyang sose na wala siyang donors, kinuha niya raw ang mga naglalakihang donasyon galing sa kanyang mga kaibigan bago ang official campaign period. Yon ang sinasabi ho nila. Kaya sabi ko, mga kababayan, wala na. Mukhang malabo ng mapanagot ito. No? Kasi balikan lang ho natin, mga bossing, para doon sa hindi alam kung ano nga ba itong issue kay Rodante Marcoleta patungkol po doon sa SOSE. Doon po sa kanyang SOSE, mga kababayan, ang isinulat niya, wala siyang donor o wala ni isa na nagbigay ng pera para sa kampanya niya o walang kaibigan. No friends. Walang kaibigan yun, Ikaw tatakbo ka tapos kahit pa paano meron di ba? Ngayon, napansin mga kababayan, na yung kanyang salin, 52 million lang daw ang pera. Tapos yung SOSE naman daw niya, napakalaki naman. 112 yung nagastos. So, ibig sabihin, hindi ho balanse, mga bossing. Ngayon, napaamin si Rodante Marcoleta doon po sa lagi niyang pinagpapalabasan na, vlog yun di ba? Yung Net25, vlog, parang vlogger lang naman din no? Palagi po doon sa pinagpapalabasan niyang Net25. At doon siya umamin na ang sabi niya nga, meron naman daw pong mga kaibigan na nag-donate para sa kanya, mga bossing. Ngayon, eto po. Sinabi na natanggap daw ni Rodante Marcoleta yung perang yung mga yon bago ang eleksyon. Ano kaya ang paliwanag ni Atty. Dino dito? Una, tumatanggap pala siya ng limpak-limpak na salapi nung siya ay congressman. Hindi ako po! Ayan! Bawal na bawal ho yan, mga kababayan! O, di ba? Pag ikaw ay nakaupo, kumbaga parang suhol ho yun, mga bossing. O, isang congressman pa naman siya, si Marcoleta Wala talaga palang lusot ito si Boss Rodante, Diba? Ayon sa Republic Act 1319 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bawal tumanggap ng regalo, whether directly or indirectly, if the value is manifestly excessive, corrupt. Opo. Una, perjury lang ang pwedeng kaharapin ni Rodante Marcoleta. Mukhang sa pag-amin niyang ganito, o pagsabi na natanggap niya bago mag-eleksyon, mukhang graft and corruption pa yata ang kakaharapin ng bida natin, mga businga. Ito at dapat makasuhan si Marcoleta ng ombudsman. Likewise, RA 1379 states Ombudsman. Di ba? Ombudsman Boying Remulla, pakisilip po ito, sir. Si Rodante Marcoleta, sabi ba naman nila natanggap yung pera bago mag-eleksyon, di ba? Caroline Makino at Chay Cher. Mga late kayo, ha? na pwedeng maging subject ng forfeiture proceedings ang perang ito with a legal presumption of guilt if the property is disproportionate to official salary. Pangalawa, dahil ito mag-aalabuldog na naman ho yata si Rodante Marcoleta. Magagalit na naman ho ito, mga kababayan. ay considered as donation bagong eleksyon, di ba dapat subject ito sa donor's tax? Binayaran. Patay. Ang daming nahalughog po. Imbis na sana makakalusot na, okay na. No? Buti po merong matatalinong mga attorney na kagaya nila Atty. Carlo Ibanez, di ba? Nila Atty. Dino, na hindi makakatakas yung mga ganitong bagay. Ba ni Marcoleta ang tax jury dito sa mga donasyon na ito? Marcoleta and his donors may Baka nag-evade pa ng tax. Ang dami na, Una, perjury lang sana. At yung pagkakatanggal sa pagiging senador. Tapos ngayon, pumasok na. Pwedeng graft and corruption. O tapos ngayon,
tax evasion pa. Naku po, nalintikan na si Rodante Marcoleta talaga. Oh, Also be held liable for tax evasion if he cannot show that he paid the appropriate donor's tax. Pangatlo, sino pa pinagloloko ni Marcoleta? Assuming that he mga DDS. Hindi, di ba? Totoo naman, mga kababayan. Oh, sino ba ang maloloko ng mga ganyan? Mga DDS. Sino ba ang nagpanalo dyan kay Marcoleta? Mga DDS. Mga naniwala sa 2,000 pababa na kuryente, sagot niya na. O sino lalakad nun? Di ho ba Sandro Marcos, mga kababayan? Yung kay Rodante Marcoleta, alaws naman mga bossing. Oh, received the donation before the campaign period, the mere fact that he used the money for campaign means that his expenditures are covered by campaign finance regulations. He cannot be allowed to skirt the requirements of the law to list down his campaign expenses and the sources of his funding. Pwede ba? Huwag gawing katatawanan ni Marcoleta ang ating election laws. The COMELEC should disqualify Marcoleta forthwith. Dahil kabilang tayo shall forthwith daw mabilisan. Di ba? Pati ang ombudsman, sir, pakicheck, pakisilip na si Rodante Marcoleta. Kasi base sa kanya, ang sinabi ay bago mag-eleksyon. Bago mag-eleksyon, ano po ba ang katungkulan ni Rodante Marcoleta? Di ba congressman siya? At doon nga natin narinig nung panahon ng siya ay congressman, yung there is no such as West Philippine Sea, mga bossing. sa mga nagkaso kay Marcoleta sa COMELEC at sa Ombudsman, patuloy nating babantayan ang kasagyaman ng Attorney Diodelin po at dapat patas sa batas. Ayan po yung mga sinusubaybayan ko, sinusundan ko at lagi kong mga pinapanood mga bossing pagtungkol po sa mga batas. Attorney Ibanez at Attorney Dino mga bossing. Ngayon eto, no? Sabi ni Chai Chef, di pa ako makatulog. Aba, may masarap na pampatulog. Alam mo kung ano? Wine. Tsaka cheese. Sabayan mo habang nakikinig ka sa akin. Ngayon naman, mga bossing, yung kampo naman ni Marcoleta. Kung maalala nyo po, ano po ba si Marcoleta? Di ba, Iglesia ni Cristo? Eto, bumabanat na naman. No? May sinasabi ho sila, mga bossing. At naniniwala ang mga ito. Hindi ho lahat ng miyembro. Pero mukhang naniniwala sila doon sa 18 ex-Marine ande. Tragis na yan. Hindi naman lahat Marines yan Sabi nga, di ba, 4 dyan hindi naman kabilang dyan. Eto, Iglesia ni Cristo, mga kabayan. Po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Pero tingin ko, hindi naman po kasama dyan lahat ng miyembro. Siguro, pahayag ng mga nakakataas sa Iglesia ni Cristo. Ganun dapat, Kasi pag sinabi mo pahayag ng Iglesia ni Cristo, kasama mga miyembro.